Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Elmer B. Hugalbot. Biglang nagpakita si Atty. Zulueta Lopez, ang kaibigang matalik ni BP Inday Sara, yung chief of staff niya. I don't know kung active pa rin siya nga chief of staff o nag-resign. May isang sentence lang na binitawan niya pag pakita niya sa Senate ngayon. Prepare for Typhoon Inday. Pakinggan natin ha. Everyone, prepare for Typhoon Inday. For your visit po. Let's just wait for it to come. Bakit po kayo bumisita, Atty.? I'm sorry. Thank you. Atty., kamusta po kayo? Kamusta po? Salamat po. Good Isa pa. morning, everyone. Isa pa. Prepare for Typhoon Inday. For your visit po. Let's just wait for it to come. Bakit po kayo bumisita, Atty.? I'm sorry. Thank you. Atty., kamusta po kayo? Kamusta po? Salamat po. Good morning, everyone. Prepare for Typhoon Inday. Una, napansin niyo, no? Hindi niya masyadong pinansin ang mga media. Hindi niya sinagot. Maliban lang yung good morning everyone, prepare for Typhoon Inday. So, ano yun? Double meaning yun. Una is yung literal Typhoon Inday na super typhoon. I think international name niya is Vavi. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Ngayon, nandun na siya sa Batanes, mabuti at hindi naglandfall sa mainland, Luzon ba or ano. Medyo Batanes lang ang apektado. Super typhoon. Ngayon, humihina na siya. Papunta na Taiwan siguro o China. Remember ha? Super Typhoon Inday. Ano ba yun? Coincidence ba yun? Na habang ongoing na ang impeachment trial ni BP Sara, may dumating na super typhoon, tapos hindi siya naglandfall. Parang pahaging lang. Parang may significance eh. Kaya yung sabi ni Atty. Zulueta is prepare. Maghanda kayo kay Typhoon Inday. Dumating na siya, kailang pahaging. Paghandaan nyo ang pagbabalik ng typhoon na super lakas. Double meaning. Sa mga kawatan, mga maletagang, pwedeng, ang ibig sabihin nun is prepare kayong mga maletagang. Konting panahon na lang. Sige, pwede nyong mai-postpone, pwede nyong mai-santabi, ma-distract ang investigasyon ng flood control scam. Kasi nga, ang inuuna na ngayon is trial. So, naisantabi na yung investigasyon. Kailang, wag silang pakumpiyansa. Dahil, pagdating ng Typhoon Inday, Super Typhoon Inday sa 2028, magtago na kayo. Hindi kayo, nalala ko tuloy si Congressman, sino to? Toby Chanco. 1,000,000% hindi sila patatawarin ni Inday Sara pag naging presidente siya sa 2028. Grabe. Si Congressman Edgar Eresi naman, sabi niya is, dalawa lang ang senaryo mangyayari sa Marcos Jr. administration pag nagpresidente si Inday Sara.
Either makukulong sila or mag-exile kung saan tatakbong mga bansa. Oh. So, excuse me ha. Kita nyo ha, blooming si Attorney Sulway Calopez, ang ganda nyo. Parang walang ano na. Pareha sila ni BP Sara, marunong magdala ng problema. Kung ano-anong akusasyon sa kanila nun. May nagsabi na may relasyon daw si BP Sara at Attorney Sulway Calopez. Mga ano yun, mga paninira lang. So, pag nagpresidente si BP Sara, sino kayang executive secretary niya? Palagay ko, kandidato itong si Attorney Sulway Calopez na maging executive secretary. Sino pa? Pwede na nating pag-usapan ang kanyang magiging gabinete. Attorney Vic Rodriguez, I tell you, pag nanalo si BP Sara, mayroong government position na yun, pwedeng Department of Justice. Attorney Vic Rodriguez. Sino pa? Baka by that time, pwede nang makabalik si Attorney Harry Roque sa 2028. Kasi yung mga warrant of arrest, madali yan. I tell you. Si Senator Lacson nga, Gloria Macapagal Arroyo Administration, may warrant of arrest. Nagtago. Nung umupo ang Aquino, nagawa ng paraan. Balik. Ganyan lang. Grabe kasi ang power ng pag ikaw ang nasa posisyon. So, konting tiis na lang mga kaibigan. Ipagdasal natin ang ating mga magigiting na senador. Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and Senator Bato de la Rosa na malampasan nila itong pagsubok sa kanilang buhay at babawi sila pag-upo ni BP Inday Sara sa 2020. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So, muna ni ang iyang kahimtang. So, muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gid si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gid ko sa akong kusina nga gaulan na. Tungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Badlo 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Yun yung natabang para sa ako .
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.